So, hello no. Ngayon no, pag-usapan ito itong tungkol sa mga AI no, artificial intelligence no. So, gusto ko lang no magbigay ng mga babala or warning sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak or kahit sinong tao, especially sa atin dito sa Pilipinas no. Patungkol lang tayo dito sa ating bansa no. Ngayon kasi napapansin nyo no na unti-unti nang pumapasok ang AI sa atin, sa ating bansa. Darating yung panahon, maraming mga negosyo na mawawala na ng mga tao. Bakit? Ang mga empleyado, maaari nang tanggalin ng mga may-ari ng mga company at ipapalit dito ang mga AI intelligence. So kailangan maghanda-handa kayong mga tao na nasa opisina or sa mga sekretary, mga call center agent or sa kahit saan na klaseng trabaho no na alam nyo no na darating yung araw na pwede kayong palitan sa posisyon nyo. Sekretary or ano pa man, no freelancer, ano ba yan? So mag-ingat kayo, paghanda-handa po kayo kasi we are living in the last days. Pag itong mga panahong ito, papalit itong mga AI intelligence na ito, mga AI, artificial intelligence dito sa bawat trabaho ng mga tao. Maraming tao ang mawawala ng trabaho. At kung mawawala ng trabaho ang mga tao, maraming tao ang magugutom. At dahil dito, maraming mga negosyo rin or mga ano pa man no na halimbawa itong mga condominium, no, maraming mga tao talaga no, or basta susunod niyan gutom, taghirap sa mga tao. Kasi bakit? Napapalitan or pinapalitan na ng tao ng mga robot ang mga kanilang mga negosyo. So nakakatipid sila doon. So dahil nga gusto ng may-ari na makakatipid sila, magbabawas sila ng tao, nakakatipid sila, wala na silang sinasahuran. At dahil dito, maraming mga tao ang maapektuhan. So lagi nyo pong lagi po tayo maghanda. Maghanda po tayo sa mga darating na panahon. Kasi ito, mas malala pa ito kaysa sa crisis. Kung sa mga pandemic noon, maraming makakatrabaho pa. Sa panahon nga na oil price, makakatrabaho pa rin. Pero pagdating ng panahon na yan, tuloy-tuloy ang trabaho, ngunit sa mga posisyon mo, papalitan ka na ng mga robot. So ito yung sinasabi dito sa kasulatan sa Revelation. So unti-unti nang natupad ang nakasulat dito sa mga propesiya, dito sa propesiya sa Biblia. So kaya nga sinasabi ko, 'di ba? Sinasabi ko, 'di ba, no, na sa hindi pa dumating ang crisis, nagpapakita na ito ng sinyalis na ito na yung unti-unting papalit sa mga tao. Kailangan may preventive action ka sa susunod o sa unahan. Anong solusyon mo? Anong gagawin mo in case na darating itong bagay na ito pagdating ng panahon? So kung hindi ka makapaghanda na ito ay mangyayari, ang mangyayari sa iyo pagdating ng panahon, maghihirap ka. So kaya nga sinasabi ko, ang kahirapan, ang crisis, kasi ito, crisis din ito eh. Crisis din ito sa mga ganito mga. Kasi hindi na tayo pabalik sa dating Stone Age. Papunta na tayo sa pinaka-high-tech na ng panahon, technology. So pag mga technology na yung maghahari sa mundong ito, maaaring palitan ng tao. Maaaring palitan ang tao sa kanilang mga posisyon dyan sa trabaho nila upang makatipid ang kumpanya. Kaya kailangan may preventive action tayo. Halimbawa ngayon, kung may negosyo ka ng mga sari-sari store, isa ka rin sa maapektuhan nito. Bakit? Tuloy-tuloy yung negosyo mo ng mga sari-sari store, ngunit sinong bibili? Kung ang tao hindi na makapamili, bakit? Wala na silang pira kasi saan sila kukuha ng pira? Wala ng trabaho, tagutom ang mangyayari. Kaya kailangan maghanda tayo kung ano yung solusyon na dapat gawin ng bawat isa sa atin dito pagdating ng panahon. Kasi darating talaga yung panahon na maghahari ang mga robot dito sa mundong ito. Ayon dito sa Biblia, ng mga image na binigyan na ng buhay, which is robotic or humanoid artificial intelligence. Yun yung sinasabi sa Biblia. Lagi niyong tatandaan. Sa China, nagkukungpo na yung mga robot doon. Sa Amerika, mga military, ginagamit for military.
sa Europe, sa Australia, sa ibang pang mga mayayamang bansa, sa Japan. Yung sa Japan, yung mga waiter doon, mostly doon, may mga ano na, robot na yung nagsiserve. So kung ganyan, halimbawa, sa isang restaurant, tatanggalin yung tao, papalitan ng robot na nagsiserve, tipid na sa company. So paano yung tao na yun? Saan siya hahanap ng trabaho? Apektado siya. So kailangan maghanda tayo sa pinakamahirap pa rin na sitwasyon. Kaya nga sinasabi ko pag nagsimula nung crisis sa panahon sa pandemic, ngayon sa crisis sa oil, may crisis pa yan na darating. At least may crisis pa rin kung wala tayong solusyon pagdating ng panahon, yung persecution against Christian, yung marking of the beast or mark of the beast, yung lalagyan ka ng barcode, yung lalagyan ka ng microchip, hindi ka makapamili, hindi ka makabenta. Darating ang panahon na yan kung wala ka nun. Isang option kung darating, kasi yan pinakas malala pa yan kasi sinasabi yan dito sa Biblia na mangyayari yan. Isang krisis, isang pinakamahirap na panahon na mula pa sa simula ay hindi pa naranasan na kahit sino. Yung microchip na yan, yung mark of the beast, isa din ito sa mga kabilang din sa mga technology. Ito yung pinakamahirap. Kung wala kang mga microchip, hindi ka makapamili, hindi ka makabenta, hindi tatanggapin ang pira mo, cashless yan. At dahil dito, ano gagawin mo? Magpatatak ka ngayon, magpalagay ka ngayon. Pag magpalagay ka ngayon, kasi sinabi doon sa mga kamay at saka sa noo, kung magpalagay ka ngayon, ikaw naman ang malalayo sa Panginoon. Kasi nga, tatak yan ng demonyo. So anong choice mo ngayon? Kaya nga sinasabi ko, ngayon pa lang kailangan mag-isip na tayo kung ano ang dapat nating gawin para pagdating ng panahon na ito, mayroon tayong aksyon, mayroon tayong preventive action, may solusyon tayo o ganito. Kung wala, patay tayo. Kasi darating talaga yan. Ngayon, unti-unti na. Basta ito sinasabi ko, maghanda po kayo sa susunod. Ilang taon mula ngayon, 10 years from now, wala na. Tandaan nyo, 10 years from now, 5 or 10 years from now, AI intelligence, humanoid robot na makikita natin dito sa mundong ito na halos nagtatrabaho, nagsiserve. At dahil dito, tatanggalin ng mga company ang mga tao. Papalitan na ng mga humanoid robot, AI intelligence sa mga call center, yung mga online network na mga negosyo or business or trabaho. Sa kailangan maghanda-handa na kayo. Maghanda-handa na kayo kung ano ang dapat gawin. Kung anong solusyon. Ito ay isang babala sa bawat isa na upang paghandaan nyo ang bukas. Paghandaan nyo ang bukas na mangyayari ito. Mangyayari ito. No, so hanggang dito na lang, and God bless everyone.